10 lessons I wish I knew nung nagsisimula pa lang ako mag-forex trading. And kung alam ko na sana to dati pa, mas mabilis sana ako naging successful, mas mabilis ko nakuha yung mga goals ko. So, ready ka na ba? Let's go! Lesson number 1. Ako, alam kong umay na umay ka na dito. Pero kailangan ko talaga tong number 1 eh. The importance of risk management. Isipin mo na lang ganito, no? Let's say, nagsisimula ka pa lang, bago ka pa lang. Di ba nga, like ko sinasabi, start small. Simula ka sa maliit lang muna. And let's say, nagsimula ka, let's say, $200. Alam mo ba na 90% sa mga nagsimula mag-forex, nawa-wipe out talaga yung account nila. Pero kung alam mo kung paano gawin yung risk management, ganito lang kasimple yan. Kung ang risk per trade mo ay nasa 1% lang, 1% lang 1%, alam mo ba na kailangan magkamali ka ng 100 times or more than pa nga para maubos mo yung $200. Pero bakit kaya may mga forex traders na isang araw, dalawang araw, isang linggo, ubos at wala na agad yung $200 nila? Imposible naman na 100 times sunod-sunod sila nagkakamali. Sobrang malas mo naman nun. Usually kasi kapag mga ganyan, kahit na nagsimula ka pa lang, kahit na hindi mo pa masyadong pulido yung strategy mo, siguro mananalo ka kahit na mga 20% of the time or 30% of the time. And ang kagandahan nun, kung may risk-reward ratio ka na 1:2, okay na rin yung 30% na win rate. Kumbaga, hindi sunog account mo, surviving yung account mo. And dahil na-survive yung account mo, mas marami ka na-observe na mga charts. And then, kapag nagtitrade ka, mas natututo ka, mas marami kang nagigain na experience. Mas nagkakaroon ka ng skills, and kapag mas nagkakaroon ka ng skills, dyan na magsisimula yung pagyaman mo. Usually kasi ang ginagawa ng iba, gusto agad kumita ng malaki, gusto agad kumita na bukas, next week. So, ang pinakamaganda dyan is aralin mo muna kung paano mag-manage ng risk. I-discipline mo muna yung sarili mo. Number 2 is develop a clear trading strategy. Sobrang hirap kasi nang papasok ka sa isang bagay, tapos manghuhula ka lang. Kumbaga, wala kang susundan. Unang-una, matatalo ka talaga nun. Pangalawa, hindi ka makapag-trial and error ng maayos kasi nga, wala ka naman talagang sinusundan. Hindi mo alam kung anong sinusundan mo. So, isa sa mga pinakaunang kailangan mong gawin is mag-craft ka talaga ng trading plan mo. Trading strategy mo. Kahit sobrang simple lang. Ito nga, mate formula lang, mate. So, sa M, di ba, market direction. Kapag pataas, hanap ka lang ng buying opportunities. And then kapag bababa, hanap ka lang ng selling opportunities. Letter A, area of alignment. Saan ba ako mag-place ng trades? Ikaw bala kung ano lalagay mo sa trading plan mo. Magti-trade ka ba sa mga trend lines? Magti-trade ka ba sa mga moving averages? Or sa mga support and resistances lang? Lagay mo yun sa trading plan mo. And ito yung pinaka-importante, yung timing. Kailangan mo papasok sa mga trades mo. Kasi may mga times na tama ka nga, angat naman siya. Kaya lang, nangyari minsan, bumaba muna bago umakyat. So, mali timing. Therefore, talo ka pa rin. Kahit na tama yung bias mo, mali naman yung timing mo. And lastly, yung letter E, which is yung exit strategy. Sobrang importante din nito. Minsan kasi, again, tama ka, dire-diretso. Diba? Ito yung TP mo, kunyari, biglang pak, hindi inabot. Bumaba ba hanggang dun sa SL mo. So, kung hindi effective yung exit strategy mo, mahirapan ka rin talagang manalo sa forex trading. So, kailangan pulido yung trading plan mo, pulido yung mate formula mo. Lesson 3 is emotional discipline. Gaano ka ba ka-disiplinado? Kapag ba maingay yung kapatid mo, sinasampal mo agad. Joke. So, kumbaga, how you do one thing is how you do everything, di ba? Kung hindi ka patient sa labas, kunyari, may nag-cut sa'yo, di ba? O may gumigit-git sa'yo, tapos minura mo, di ba? So, hindi ka pa ready mag-forex. Joke lang. Ganun din kasi sa forex trading, minsan yung emotions mo, inasabi kang masama sa mga kasama mo, minura mo yung kaibigan mo, minsan magsisisi ka. Ganun din sa forex trading, kapag nagde-decide ka ng mataas yung emotions mo, wala, talo. Okay, kahit na sobrang hype ka or sobrang anxious ka naman, hindi okay yun. Kailangan talaga neutral state ka lang. Or kung meron ka mang naramdaman ng mga ganong state like yung nasa peak ka or nasa sobrang baba ka, sobrang stress ka, matuto mo munang i-neutralize yung feelings mo. Para sundin mo na maayos yung rules mo and talagang humanap ka ng malupit na setup. Hindi lang yung basta-basta papasok sa trade. Number 4, ito very important, continuous learning and adaptation. Very important yan kasi hanggang ngayon, ilang years na ako nag-trading, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Magsi 6 years na rin.
Everyday natututo pa rin kami nila Coach X, yung mga coaches ng TMT. Everyday nagma-mastermind pa rin kami. Everyday may bago pa rin kami natututunan. And marami pa rin times sa ina-adjust namin yung trading plan namin. Depende sa kung ano yung nakikita namin sa market. Depende sa season. May mga times pa rin talaga na ina-adjust namin yung trading plan namin. Lalo na kung nakita namin na mas nag-work yun kaysa doon sa mga previous namin. For example na lang, meron ako dating sinusundan na strategy na hindi siya nag-work sa gold. Nag-work lang siya sa mga major currency pairs. So, ang ginawa ko, tinweak ko lang. And then after nun, tumaas yung winning percentage ko. And ang malapit nun, this year lang yun, okay? Isipin mo, 6 years na ako nag-trade. And most importantly, yung emotions mo, kailan maging self-aware ka? Kailan ka ba nagiging stress? Kailan ka ba nagiging sobrang excited? Okay, anong gagawin mo next time na mangyari yun? Kasi hindi yun masyadong makakatulong sa'yo dito sa forex trading. So again, improving your skills and improving self-awareness. And number 5 is kailangan may idea ka kahit na konti sa fundamentals. Dati kasi sobrang pure technicals lang talaga ako. And nag-work naman yun, no doubt. Nag-work naman talaga siya and sobrang masaya naman ako sa results ko nun. Pero, nung nagkaroon ako ng fundamental analysis na skill, which is, salamat Coach X, mas gumanda yung winning percentage ko. Kasi nga, high probability trades lang yung mga tinitignan ko. Isipin mo na lang, no, less trades pero more profit. Yan yung pinaka nakuha ko sa fundamental analysis. Isipin mo na lang dati, talagang lahat ng mga currency pairs iniisa-isa ko. Pero ngayon, ang ginagawa ko na lang is, hinahanap ko yung malalakas na currencies and yung mga mahinang currencies and then pinag-prepare ko and then tsaka ko lalagyan ng technical analysis. Isipin mo na lang kung gaano ka mas madali yung buhay kung ganun. And number 6 is you build a strong support network or community. So, very important yan kasi sobrang hirap kapag mag-isa ka talaga. Isipin mo na lang, mag-isa ka madadown. Mag-isa ka ma-hype. Diba? Parang weird, diba? So, isipin mo na lang, kung mag-isa ka, tapos na-down ka, walang hatak sa'yo pataas. Mawala ka na ng gana, tapos makakalimutan mo natin yung inaral mo, makakalimutan mo yung forex trading. Pwede talaga mangyari. Pero kung meron kang ka-accountability, may support ka, maghahatangan kayo pataas. And ang pinagandaan dyan is mag-share kayo ng mga trades, mag-share kayo ng mga wins, mag-share kayo ng mga challenges, mga losses, mag-share kayo ng mga realizations. So therefore, mas mabilis yung pag-grow mo as a forex trader. Isipin mo na lang kung na-down ka, tapos merong community, baka 1 hour ka lang ma-down or mostly 1 day na. Pero kung wala kang kasama talaga, wala kang community, baka 1 year ka ma-down or 2 years. So sayang yung time. And number 7, ito sobrang importante. Ready ka na? Setting realistic goals and expectations. Huwag ka mag-alala. Guilty rin ako talaga na nung nakita ko yung forex reading, sabi ko, ito na yung papayaman sa akin. Next month, dodoblehin ko yung pera ko. Tapos kinumpit ko pa yun. May goals pa. In 5 years, bilyonaryo na ako. So usually, ganun talaga pa nagsisimula. Siyempre, lahat naman tayo gusto kumita ng malaki and gusto natin mabilis. And minsan, ino-overestimate natin yung isang bagay na feeling natin, kaya ko yan, madali lang yan. Confident ako dyan. Pero usually, that's not the case. Isipin mo na lang, meron bang NBA player na 2 months pa lang siya naglalaro, tas na-draft na siya? O kaya 1 year? Wala, diba? Lahat ng malulupit talaga sa craft nila, nagsisimula pa lang yan. Bata pa lang sila. Okay, so isipin mo na lang, gusto mo agad kumita ng malaki next month, medyo weird talaga. Kung meron ka man nakita na overnight success, siguro yun lang yung nakita mo, yung success lang na yun, na overnight nangyari. Pero di mo nakita yung mga ilang years ng paghihirap, ilang years yung binild yung skill na to, ilang years yung binild yung network na to, ilang failed businesses muna bago siya naging successful. Kapag mag-set ka ng goal sa forex, ano pinakauna mong goal? Una, ang goal mo, mag-survive ka muna sa demo account. Yung maximum drawdown mo, hindi mo naabot ng 5% per day or 10% overall. And then pag okay na yun, goal mo naman is survive yung capital mo. And next one, ang goal mo naman is mag-profit ka na let's say 1% in 1 week or in 1 month. Then unti-unti, pag nagamay mo na ng malapit yung demo account, next naman, live naman. Syempre, maliit muna na account. Anong gagawin mo? Ulit lang, survive mo muna yung maliit mo na account. And then, unti-unti mo palakin. 5%, 10%, 3%, 5%, 0%. Ang pinaka-importante is survive as long as you can pagsimula ka pa lang. And then, habang ginagawa mo yun, nagbe-build ka ng experience, nagbe-build ka ng skills, magugulat ka na lang, nagko-compound na yung pera mo, and then magugulat ka na lang, pwede ka na mag-take ng challenge sa mga prop firms. Pwede ka na maging funded trader. So, speaking of prop firms, kung di mo alam kung ano siya, ito, pinag-usapan namin ng malupit yan dito sa video na to. And number 8, practicing with a demo account before you go live. Alam ko, nasabi ko na kanina to. Ganun lang kasimple, wag lang tayo magmadali. Okay, lahat may proseso, pagdaanan natin ng malupit. I-maximize natin yung demo account, kumbaga free learnings yan. And number 9, always journal your trades.
Medyo nagsisisi nga ako na yung mga years na nagsimula ako, hindi ako nag-journal. So, hindi ko ngayon mapakita sa mga students ko or sa inyo yung mga pinaggagawa ko. And sana kung ginornal ko yung mga trades na yun, mas madali sana akong makakita kung saan ba ako pwede mag-improve pa. Saan ba madalas yung mga talo ko? Saan pairs ba madalas yung mga talo ko? Masyado ako bang nilakihan yung lot size ng ibang mga losses ko na malalaki? Ano ba yung mood ko or energy level ko nung ginagawa ko yung mga trades na yun? So, very important, lahat ng yan naka-journal. And kapag naka-journal yan, makikita mo kung ano yung kailangan mong i-refine. Di ba nga? Isa sa mga success secret is to test and refine. So, very important to always journal your trades. Magugulat ka na lang pag ginawa mo yan. Lalo na pag nandun ka sa period na nagsastagnate ka or natatalo ka, isa lang naman babalikan mo, yung journal mo. And yes, kapag tinignan mo yan, makikita mo kung saan ka pa pwede mag-improve ng mas mabilis. And lastly, number 10, recognizing and avoiding forex trading scams. Nako, kung nangyari yan ako, siguro mas mayaman talaga ako ngayon kasi sobrang laki talaga ng binayaran ko na utang dahil sa mga scams na yan. Pero syempre, kasalanan ko rin naman kasi sobrang naging greedy ako. Gusto ko easy money lang. Feeling ko pwedeng wala akong gagawin, tas yaman ako. Magko-compute na lang ako ng pera ko, mag-withdraw ako kahit kailan. Lahat naman tayo yun talaga iniisip. Kahit na sinabi ko sa inyo na wala talagang easy money, ano sasabihin sa inyo ng scammer? Iba to, sure to. Diba? Magaling talaga to. Ilang beses na ako naka-withdraw dito. Mabilis ang pera lang talaga to. So lahat ng yan, narinig ko na talaga. And lahat ng yan, sinubukan ko na talaga. Wala talagang easy money. Kasi kung merong easy money, lahat sana tayo nag-invest na doon. And lahat sana tayo mayaman na. So make sure na mas-spot mo yung mga red flags sa inyong mga guaranteed investments, inyong 3 days, 50%, 100%. Mga foreigner na nag-message sa'yo, nasasabihin na So mag-invest ka sa crypto website niya. ayun yung mga job Zamora na nagpapa-invest sa Telegram, ganyan, or sa WhatsApp. Hindi po ako yan, wala akong Telegram or WhatsApp. Tapos lahat ng account ko yan, may blue check marks, yan. And for sure, hindi talaga mag-PM sa kahit na sino. Very important talaga is to always do your due diligence and huwag ka magpapadala sa easy money. Speaking of, may mga gumagaya rin ng The 30-Minute Trader Channel. Sa mga di pa nakakaalam, meron po tayong bagong channel, The 30-Minute Trader. Lahat yan focus sa forex trading lang. Kasi itong channel to may mga lifestyle and shiz. So para make sure nyo na legit talaga yung pinapanood nyo na The 30-Minute Trader Channel, ito, yung link sa baba nandyan, YouTube channel namin. So yun lang, ayos ba yung 10 lessons sa atin? Ano sa tingin mo yung pinaka-makaka-help sa'yo dyan? Comment mo naman sa baba. Kita-kits tayo sa next video!